Sa bawat sulok ng gabi, may mga kwentong hindi na isasalaysay, mga lihim na naiiwan sa mga lumang gusali, mga bulong na hindi dapat naririnig, at mga alaala ng takot na muling bumabalik kapag tayo'y nag-iisa. Ako nga pala si Astro, isa akong tagapagsalaysay ng mga kwento. Meron akong tanong sa dulo ng video na para sa'yo, na tiyak ay nanaiisin mong sagutin. Handa ka na ba? Sa video na ito, ikukwento ko ang isang karanasan, hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng paghihintay, isang gabi ng pagkabahala, at isang gabi na nagbago sa pananaw ko sa katotohanan at imahinasyon. Kaya bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel ko, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng hiwaga at lagim. Dahil baka ang susunod na kwento ay kwento mo na pala. Story time. Si Mang Carding, isang 45 taong gulang na security guard, ay bagong lipat sa isang lumang opisina sa Quezon City. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang gwardiya, pero ang bagong trabahong ito ay may mas mataas na sahod kaya't hindi niya ito pinalampas. Ang gusali ay 5 palapag, gawa sa semento na may mga bitak sa pader at mga bintanang madungis na parang hindi nalilinis sa loob ng dekada. Sa araw, ordinaryo lang itong tingnan, pero sa gabi, parang may buhay ang mga anino sa bawat sulok. Sa kanyang unang gabi 9:00, nag-umpisa siyang magronda. Ang kanyang kapwa gwardiya, si June, ay nagbigay ng mabilis na briefing bago umalis. "Mag-ingat ka rito pare," sabi ni June na may kakaibang ngiti. "Minsan, may mga kakaibang ingay dito sa gabi. Huwag kang mag-alala, guni-guni lang yon." Natawa si Mang Carding. "Pare, ilang taon na akong gwardiya. Walang bagong makakapagpaikot sa akin." Pero habang naglalakad si June palayo, napansin ni Mang Carding ang kanyang anino sa ilalim ng streetlight. Parang may isa pang anino na sumunod dito, pero wala namang ibang tao sa paligid. Bandang 10:00, habang nagroronda sa ikatlong palapag, narinig ni Mang Carding ang isang mahinang kaluskos mula sa dulo ng pasilyo. Parang may nagkakalkal ng papel, pero masyadong mabagal at maingat. Napatigil siya, hinintay na muling marinig ito. Walang sumunod. Mga daga siguro. Bulong niya, pero ang kanyang puso'y bahagyang bumibilis. Nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng accounting office, bumilis ulit ang tibok ng puso niya. Sigurado siyang sarado ito kanina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang flashlight ay nanginginig sa kanyang kamay. Sa loob, madilim maliban sa isang sinag ng buwan na tumatama sa isang mesa. Walang tao, pero ang isang upuan ay dahan-dahang umiikot, parang may umupo rito at biglang tumayo. Sa sahig, may mga bakas ng putik, maliit, parang paa ng bata, na huminto sa gitna ng kwarto at biglang nawala. "Sino yan?" tawag niya, pero ang kanyang boses ay naputol ng isang malamig na simoy. Mabilis niyang sinara ang pinto at bumalik sa guardhouse. Sa CCTV monitor, nakita niyang sarado ang pinto ng accounting office kahit bukas ito kanina. Pero ang mas nakapagtaka, ang kamera ay nagpakita ng isang maliit na anino na tumawid sa pasilyo, ngunit wala siyang nakita nang siya ang naroon. Nang sumapit ang hating gabi, nagpatuloy ang ronda ni Mang Carding pero mas maingat na siya. Sa ika-4 na palapag, narinig niya ang isang mahinang pag-iyak, parang galing sa isang bata, pero may halong kakaibang ungol, parang hayop. Galing ito sa abandonadong conference room sa dulo ng pasilyo. Ang pinto nito ay laging nakakandado ayon kay June, pero ngayon ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang flashlight ay nagbibigay ng malabnaw na liwanag. "Sino yan?" tawag niya. Walang sagot, pero ang pag-iyak ay tumigil. Sa loob ng conference room, isang malamig na hangin ang humampas sa kanya kahit sarado ang mga bintana. Sa gitna ng mahabang mesa, nakita niya ang isang anino, isang babaeng nakaupo, umiiyak, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Ang kanyang damit ay luma, punit-punit at basa, parang kakagaling sa ulan.
"Ma'am, bawal po rito," sabi ni Mang Carding, pero ang kanyang boses ay nanginginig, hindi gumalaw ang babae. Nang iangat niya ang flashlight, biglang nawala ang anino, pero ang upuan ay gumalaw pa rin, parang may bigat na umalis dito. Sa sahig, nakita niya ang parehong bakas ng putik, maliit, ngunit ngayon ay may kasamang dugo. Tumakbo siya pabalik sa guardhouse at tiningnan ang CCTV. Walang tao sa conference room, pero ang pinto ay nakabukas at ang mga bakas ng putik ay malinaw na nakikita sa sahig, parang sinusundan siya. Kinabukasan, nagtanong si Mang Carding kay June. "Pare, may kakaiba ba rito?" tanong niya, habang hinintay ang sagot na may kaba. Ngumiti si June, pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi mo ba alam? Noong 90s may empleyadong babae rito na nagpakamatay sa ika-4 na palapag. Sabi nila, buntis siya, pero iniwan ng nobyo niya. Nagbigti siya sa conference room. Pero may mas malalim na kwento, may anak daw siyang nawala bago siya mamatay. Hanggang ngayon, hinintay niya raw ang bata." "Huwag kang maniwala diyan," sabi ni Mang Carding. Pero ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Sa gabi, dinala niya ang kanyang krus at isang lumang rosaryo mula sa kanyang lola. Pero bandang 11:00, nag-flicker ang mga ilaw sa ikalawang palapag. Narinig niya ulit ang pag-iyak. Ngayon ay mas malakas, parang galit. Sumunod ang mga yabag, mabagal, mabigat, at parang may kasamang pagkaladkad ng isang bagay sa sahig. Lumingon siya, pero wala. Ang kanyang radyo ay biglang nag-static at narinig niya ang isang bulong. "Nasaan ang anak ko?" Ang boses ay malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Sa CCTV, nakita niya ang isang anino, hindi isang babae, kundi isang maliit na bata na nakatayo sa ika-4 na palapag, nakatingin sa kamera. Pero ang mga mata nito ay itim na itim, walang puti. Sa ikatlong gabi, determinado si Mang Carding na harapin ang anumang nasa gusali. Dala ang kanyang krus, rosaryo at isang bote ng banal na tubig mula sa simbahan, nagumpisa siyang magronda. Pero ang gusali ay parang iba na. Ang mga pader ay may mga bitak na parang lumalaki at ang hangin ay amoy lupa at bulok na kahoy. Sa ika-4 na palapag, narinig niya ang pag-iyak, pero ngayon ay may kasamang bulong. "Tulungan mo kami." Nang buksan niya ang pinto ng conference room, ang lamig ay halos nagpabagsak sa kanya. Sa gitna ng kwarto, nakita niya ang babae, maputla, dugwa ng mga mata, at may hawak na lubid na nakasabit sa kisame. Sa kanyang paanan, isang maliit na bata, maputla rin, at ang mga kamay ay puno ng putik at dugo. "Bakit ka nandito?" tanong ng babae. Ang boses ay parang hangin na may halong galit. "Trabaho ko lang po," sagot ni Mang Carding habang hinawakan ang krus. "Hindi ko po kayo guguluhin. Lahat kayo pareho," sabi ng babae. Biglang nagbukas at sumara ang mga pinto sa palapag at ang mga ilaw ay nag-flicker na parang sasabog. Ang bata ay tumingin kay Mang Carding at ang kanyang bibig ay ngumiti, ngunit walang ngipin, puro itim. "Sumama ka sa amin," bulong nito. Tumakbo si Mang Carding, pero ang mga yabag ay humabol sa kanya. Sa hagdan, narinig niya ang pagkaladkad ng lubid sa sahig at ang pag-iyak ng bata ay parang tumatagos sa kanyang utak. Sa kabila ng takot, nagpasya si Mang Carding na alamin ang totoo. Sa ika-4 na gabi, dinala niya ang isang lumang journal na nahanap niya sa guardhouse na may mga tala mula sa isang dating guwardya. Ayon dito, ang babae na nagngangalang Clara ay hindi lamang nagpakamatay. Pinatay siya ng isang dating manager ng opisina kasama ang kanyang anak upang itago ang isang iskandalo. Ang kanilang mga katawan ay itinago sa isang lumang storage room sa ika-4 na palapag na ngayon ay selyado. Determinado, umakyat si Mang Carding sa storage room. Gamit ang isang crowbar, binuksan niya ang selyadong pinto. Sa loob natagpuan niya ang mga bangkay, mga buto ng isang matanda at isang bata na may lumang lubid sa paligid. Sa sandaling hinawakan niya ang lubid, isang malakas na sigaw ang tumagos sa gusali at ang mga ilaw ay namatay.
Naramdaman ni Mang Carding ang lubid na parang humihigpit sa kanyang leeg kahit wala siyang nakikita, at kinabukasan, nagulat na lang siya ng pagkagising niya ay nasa ospital na siya. Hindi niya alam kung ano mga nangyari at hindi niya ma-explain sa mga doktor kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi ng mga doktor, natagpuan siya sa labas ng gusali, walang malay, na may mga gasgas sa kanyang leeg na parang sinakal siya ng lubid. Ang journal ay nawala at ang storage room ay muling selyado. Si Mang Carding ay hindi na bumalik sa trabahong iyon. Naging tricycle driver na lang siya at tuwing daraan siya sa gusaling iyon, nagdadasal siya at hindi lumilingon. Pero minsan, sa kanyang salamin, nakikita niya ang anino ni Clara at ng bata sa likod ng kanyang tricycle na parang nagpapasalamat. Ang kanyang leeg ay may mga peklat na hindi maipaliwanag at minsan naririnig niya ang bulong ng bata sa kanyang tainga. Salamat. Ang gusali ay tahimik na, pero ang mga bagong gwardya ay nagsasabi na may mga gabi na naririnig pa rin ang isang mahinang pag-iyak. At ang tanong ko para sa iyo, kung ikaw ang nasa posisyon ni Mang Carding, bubuksan mo ba ang selyadong pinto upang alamin ang totoo kahit alam mong may panganib? Bakit o bakit hindi? Ilagay ang komento sa baba